Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan ng Oktubre at tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong ika-6 na araw ng pagdarasal ng Santo Rosario gabi-gabi. So ngayon, mamaya, pangungunahan naman tayo ng ating mga chikiting ang sambayanihan sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa Ebanghelyo natin, narinig natin ang mga pangalang Corazin, Betsaida, Capernaum. Sabihin nyo nga, Corazin, Betsaida, Capernaum. Ito ay mga bayan. So, ibig sabihin, ang kausap ni Kristo ay yung mga nakatira dito sa Corazin, Betsaida, Capernaum. At sa kasaysayan, dito pinakamaraming appearance si Jesus. Pag sinabing appearance, ito yung pinakamarami siyang nagpahayag ng salita ng Diyos. Dito siya gumawa ng maraming kababalaghan o himala. At dito rin nagkaroon ng maraming pagpapalayas sa mga masasamang espiritu. So maswerte kung tutuusin ang mga bayang ito, ang mga tao dito dahil madalas nga nilang makita, marinig si Kristo. Pero bakit ang sabi ni Kristo, kawawa kayo? Sa Ingles, pag binasa, woe to you. Para bang kasuklam-suklam kayo. Kawawa kayo. Dahil sabi dito, kung sa iba ginawa, sa ibang bayan, katulad ng Tiro at ng Sidon, ginawa yung mga nagawa doon sa kanilang bayan, ang sabi po, baka matagal na silang nagsisi. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magsisi ka na. Kasi yung pasasalamat, lalakipan mo yan ng pagsisisi. Pero bago tayo, di ba, ang pagkilos ng Diyos, binibiyayaan ka muna, saka ka nagbabago. Dahil hindi naman sinasabi ng Diyos, magbago ka muna, saka kita bibigyan ng biyaya. Hindi binibigay muna niya ang mga biyaya at ang hinihiling sa atin, matuto kang magpasalamat sa pamamagitan ng pagsisisi. Pag sinabing pagsisisi, pagbabago sa ating ugali. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magbago na tayo. Kasi sayang naman, no? Sayang, marami tayong biyaya na natatanggap mula sa Diyos. Kaya ngayong ito, pwede nating ilagay sa atin ding konteksto, kawawa ka, Corazin. Papalitan mo ng pangalan mo. Ano bang pangalan niyo dito? Erlinda. Sino ba si Erlinda?
Si Josephine, sino ba si Josephine dito, no? Eduardo, parang gano'n, no? Kawawa ka, Erlinda. Kawawa ka, Josephine. Kawawa ka, Pedro. Kawawa ka. Kasi maraming ibinigay sa'yo pero baka masayang. O kaya naman, sinasayang mo lang. Dahil pakiramdam mo, ay talagang deserve ko to. Karapatan kong tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. O ilagay natin, kawawa ka, mga taga-solidad, mga taga-kamba, kawawa kayo, mga taga-San Nicolas. Dahil kung tutusin, mayaman na tayo. Maginhawa dapat ang buhay natin dito. Pero dahil nga walang binabago sa pag-uugali natin, kaya walang nangyayari. O, di lagay natin sa mas malaki. Kawawa ka, Pilipinas. Pero mo, di ba, dati talagang kinaiinggitan ng bansang Pilipinas kasi nga maraming yaman ang bansa natin. Natural resources. Kaya nga ang daming gustong sumakop dito eh. Naggagandahan ng mga isla. Pero bakit magiging kawawa ang Pilipinas? Biniyayaan tayo. Kaya lang kasi yung mga tao sa Pilipinas hindi nagbabago. Dito sa paligid natin, no? Nakakahinayang, no? Nung nakalipas na buwan, nakita ko yung kalye natin dito, no? Sementado. Maayos naman ang kalye. Pero anong ginawa? Inispalto. Bakit? May pondo daw kailangan ng ubusin. Yung mga kalye dito, lubak-lubak, ayaw ayusin. Diba? Kahapon, Teacher's Day. At naririnig natin sa balita, o napanood natin, sinasabing, we salute our teachers. Pinararangalan natin sila. Kasi talagang ang ipinakita pa yung mga magtuturo sa mga bundok, tatawid ng ilog, sasakay ng mga truck, tapos sasabihin natin, we salute our teachers. Mga heroes sila. Kung bigyan kaya ng mas mataas na sweldo, di ba mas masaya? Kung kunin kaya sa confidential fund, di ba mas masaya? Kaya kawawa tayo kasi mayaman tayo pero maghihirap at naghihirap tayo sa dami ng confidential fund. May pera naman, milyon-milyon nga yung pinag-uusapan, pero ang increase ng mga sahod hindi maitaas. Ang tumataas lang, gasolina, bigas. Tumataas yung mga hinihinging confidential fund, pero yung mga nagtatrabaho, mga sumasweldo, bumabagsak. Sabihin niyo bang walang biyaya ang Diyos? Mayroong biyaya ang Diyos sa bansa natin. Kino-confidential lang. Tapos, wala. So talagang, deserve natin maghirap siguro. Deserve natin ito. Kasi nga, hindi tayo nagbabago. Hindi natin pinagsisisihan yung mga maling desisyon natin. And proud pa tayo doon sa mga pabidang confidential fund. So, kung sa ibang bansa ibinigay yung yaman natin, baka mas umangat na ang buhay nila. Kasi maganda yung lugar natin, sinisira natin. Maayos ang kagragatan, ang kabundukan, mga biyaya ng Diyos, sinisira natin, winawasak natin. Sa atin po, personal natin, yung binigay bang biyaya ng Diyos sa iyo, na ipagpasalamat mo na? Kaya sana po, no? Yun yung pinakamagandang ugali na dapat ma-develop, lalo na maituro sa mga batang ito, ha? Yung matuto kang magpasalamat sa kabutihang loob
na binibigay ng Diyos sa atin. Amen?